40s is the new 20s. 60s is the new 30s. Yes! Pwede nang bumata habang tumatanda. Believe it or not, dahil yan sa galing ng mga bagong tuklas sa siyensya. Hindi lang sa pisikal na itsura yan nakikita, kundi sa ganda ng kalusugan at yung ating resistensya. Mga sikat na artista na ang nagpapatunay na pwedeng makuha ito mula sa stem cell therapy. Sa tulad nating marami ang umaasa at may mga responsibilidad pa, hindi pwedeng manghina dahil bawal lang tumanda. Sa mundo ng showbiz, puhunan ng muka at katawan. Sa taas ba naman ng kompetisyon, hindi dapat magpahuli. Hindi rin pwedeng pabayaan ang itsura at malosyang dahil kapag nawala ang karisma, posibleng mawala na rin sa industriya. Pero bukod sa pisikal na figura, dapat ay mas pangalagaan ang sistema ng magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Yan ang hamon na kailangang panatilihin ng mga personalidad na nasa harap ng kamera. Ang pagtanda, naku, hindi yan napipigilan, pero pwedeng gawing mas maganda sa paningin at pakiramdam. Diyan pumapasok ang self-care at self-love dahil aging gracefully is in. Si James Blanco na nagsimula ng maaga sa showbiz bilang isang teen idol noon. Huwag mo sabihin kaya ako lumapit sa'yo dahil type kita. Pero sa likod ng mga ngiti at eksena, meron din pala siyang lihim na hinaharap sa sarili. Ito ay ang isang mabigat na pinagdaanan niya dahilan para tumanda ang itsura noon. Depresyon ang matinding umatake kay James. A lot of people go through depression and open ka naman doon sa nangyaring episode mo. No? Kailan ba nangyari ito? Nung 6 years old ako, naalala ko yun, nasumama ko sa lola ko. Nagkaroon kami ng car accident. Hindi naman ako ng therapy, undergo ng therapy. So kasi nung bata ka, parang pag ipinasok ka sa psychiatrist, di ba, parang iniisip nila may problema ka sa pag-iisip. Hanggang sa tumatanda ako, dala-dala ko yung fear na yon. So nagkaroon ako ng panic attacks. 2002, yung mom ko nawala. So 2004, parang nararamdaman ko, ba't parang iba na yung feeling ko. Gigising ako sa umaga, pagod na pagod ako. Tapos meron mga nights na hindi ako makatulog talaga. Siguro mga 1 week ako hindi nakakatulog. Hanggang sa pumapayat ako everyday, naglulus ako ng 1 pound. At tumatanda ang itsura. Yes. Tapos tumaas lahat, cholesterol, BP, sugar. Wala, hindi ako kumakain ng mga red meat, hindi ako kumakain ng junk foods. So, hanggang sa nagpa-check ako sa doktor, sabi niya, James, punta ka sa gatong doktor. So, hindi ko pa una matanggap. And then, binigyan niya ako ng gamot. Pagbigyan niya sa akin ng gamot, 1 week tiniray ko, nawala yon. So, sabi ko, wala namang problem. And then, bumalik ulit siya. So, sa street play ulit yung feeling na nararamdaman ko. Hanggang sa nag-decide na ako pumunta sa psych. And then, doon nga, na depression yung nararamdaman ko. Right. Yun, nung time na yun, parang talagang tanda talaga na itsura ko. Talagang para akong zombie, talagang itim. Totoo ba? Sobra, nung time na, kasi hindi rin ako lumalabas. Oo. Ayoko lumabas kasi nagpapanik attack ako. Pero sabi nga, life begins at 40. Inuntog ng katotohanan si James na dapat na niyang alagaan ang kanyang sarili. Kaya si James nag-level up at inilabas ang best version ng kanyang sarili. 46? Yeah. With kids? Yes, I have 3 kids. Marami na rin pinagdaanan sa buhay. Yes. Pero what do you think is the biggest factor na nakakatanda? Isa sa tingin ko nakakatanda, yung mga sweets. Sweets, no? Oo, Sugar. sugar. So, may Yes. bisyo ka? Wala. Wala ring bisyo. Personally, siyempre napapainom minsan, pero hindi ko siya naging bisyo. Ayun. Hindi din ako nag-smoke, so hindi ko rin na-try yun. Drugs, especially. Naku, number one yun. yata ang drugs. So, I hate drugs talaga. Oo. Ano ba ang ginagawa mo para magmukha kang bata? Maraming tanong sa akin eh. Noong 2010, binalik ko yung loob ko sa Panginoon eh.
So siguro ang number one sikreto yung mabuting kalooban mo eh. So pag masama yung kalooban mo, nagre-reflect yan eh. Sa balat natin, sa lahat, sa pananalita natin. And doon, nung binago ko yung life ko, yung lifestyle ko, and doon nawala yung panic attack, stress, and depression. And then, parang sabi nila, parang nag-glow yung face ko. Oo. And then, syempre, napunta ako sa Villa Medica. Anong ginawa mo sa Villa Medica? Nag-undergo ko ng treatment ng stem cell. Ang ginamit natin kay Sir James ay ang autologous stem cell therapy, kung saan pina-enhance lang natin ng iba't ibang mga growth factors at nutrients kanyang katawan. So, isa sa mga pang-detoxify namin at the same time may repair is your hyperbaric oxygen therapy, kung saan sumasalang tayo sa loob ng isang maliit na kwarto na may mataas na pressure at makalalanghap ka ng 100% oxygen. Sa pamamagitan nito ay napapaangat natin yung absorption ng oxygen sa katawan na ginagamit naturally ng katawan natin sa pagre-repair. Hindi lang yun. Dito na-detoxify yung ating brain. Napansin ko na yung energetic ka, tapos napansin ko yung tuhod ko medyo naliless na yung pain, yung lower back ko, tapos yung recovery, mas mabilis. Oo. Tapos mas medyo maganda yung tulog ko. Dati parang kahit natulog ako ng 8 hours, parang hindi complete eh. Ngayon, parang kahit natulog ako galing ako ng work, galing yung taping, 6 hours, parang complete yung tulog ko para ako nakatulog ng 12 hours. Treated naman na yung kanyang depression. When it comes to depression, of course, meron kaming mga machines na ginagamit. Tinatawag namin itong trans-electroneuronal stimulation. Okay, so si-stimulate natin yung brain, yung areas kung saan para tumaas yung ating mga happy neurotransmitters, tawag nating dopamine. Totoo nga, may bago kay James Blanco. Ito ang pagpili niya sa regenerative medicine ng Villa Medica Philippines. Hindi lamang ito tungkol sa magmukhang bata habang nagkakaedad, kundi pagbibigay importansya sa kanyang kalusugan. Agelessness, definitely nakakatulong siya. Sobra. Siguro kasi parang yung mga friends ko biglang nagulat na parang, sis, parang bumabata ka. So wala naman akong ginagawa, wala naman din akong, hindi, kasi ako yung tipong tao na hindi naman ako maraming nilalagay sa face. mukha, eh. oo. So napansin nila na parang, James, nag-iiba yung skin mo. Aminado ako na makakalimutin ako, lalo na pag may nilapag akong isang gamit. Teka, nilapag ko lang doon, yung pala nalalagay ko na sa kotse. Okay. So ngayon, parang sabi ko parang medyo nagiging sharp. Oo, mas may focus, yes, no? mas may focus. Dati inip na inip ako eh. Pag nagbabasa ako ng script, inip na inip ako, gusto ko agad matapos. Ngayon parang mas, yung focus ko, mas nandun yung drive ko, mas okay ako ngayon. Tulad ni James, marami na ring mga sikat ang sumubok ng stem cell therapy. Kabilang sina John Estrada, Hi everyone, this is Rufa Gutierrez and I'm here now at Villa Medica, the place I go to if I want to relax, unwind, and get the best treatments for regenerative health. dating Presidente Erap Estrada, former First Lady Imelda Marcos, nag-try din si Team Yap, ang aktres na si RC Munoz, maging ang mag-asawang Troy Montero at Aubrey Miles. Ang stem cell kasi talagang nakakatulong sa pagkabata, nakakabata talaga. Matatandaan ding nakatulong sa anak nilang si Rocket ang stem cell therapy at regenerative medicine. Nag-improve ang kalagayan ni Rocket mula sa kanyang kondisyon na autism spectrum disorder. Ngayon ay sumailalim naman sa NAD plus treatment ang celebrity couple, kung saan ang potensyal naman ng mga benepisyo ay laban sa pagtanda at para sa pagpapalakas ng resistensya. Now that we are also entering this new sporting event called the High Rocks, we are working out and training 4 times a week. So this is very helpful for us For now. healing also of Healing, inflammation. repair. Parang baby stem cell siya na if you're still young and you need more energy, you need to keep your age, NAD is for you. But for our age, pwede to once a month. Nainganyo rin ang aktres na si RC Munoz na subukan ng stem cell therapy ng Villa Medica. Sumikat ang husto sa mga pelikulang tumatak sa kamalayan ng mga manonood. What you done said
Talented din si RC, may boses bilang rakista sa banda. Pinasok din niya ang military career. Nagsilbi siyang reservist at naging sarhento ng Philippine Air Force. Ikaw lang lagi kong iniisip. Sa bilis ng takbo ng kanyang career, kasabay nito ang panahon. Ramdam ni RC na hindi na pala siya teenager. Napapagod na daw ang katawang lupa niya. When I turned 30, sabi ko, medyo masakit na yung tuhod ko. Actually, I did po before stem cell sa tuhod ko. Dito, in-inject nila ako sa tuhod. Maging forever young ang gusto ng aktres kaya kailangan na daw mag-recharge at mag-repair ng mga selula si RC. Para pabagalin nito ang pagtanda sa loob ng katawan pati na sa panlabas na anyo. Today po, it's actually my first time to try NAD. Pero I've been hearing po a lot of good comments po about this treatment. So, ginagamit po siya ng mga Hollywood stars. NAD drip has plenty of purposes in the body. Initially, number 1 is for energy. Pangalawa, patients can feel mental clarity. Pinakahuling makukuhang effect is ang pag-glow ng ating skin. Ang malusog na balat ay isang reflection ng malusog na loob or ating mga internal organs. Ang ating balat, ang marami ang silbi, depensa sa katawan. Okay? Yan din ang isa sa mga nagpapainit, mumoprotekta sa atin sa init o lamig. Ang stem cell therapy ang takbuhan ng maraming tao sa ngayon para makamit ang inaasam na sigla at mas malakas na pangangatawan. Lingid kasi sa iba ang sikreto para sa mabilis na paggaling ng karamdaman at pag-iwas sa sakit. At yung kagandahan ng pisikal ay matatagpuan mismo sa ating sariling katawan. Ito ang stem cell. Pagkasilang pa lang mayroon na tayong stem cell na nagsisilbing repair system ng ating mga selula. Pero habang nagkakaedad, unti-unti itong nababawasan at humihina. Dahilan para ang tao ay mabilis kapitan ng sakit at pagkatanda. Kaya dapat muling buhayin at paramihin ang nasirang selula para magamit ng mas matagal. Meron 3 pwedeng pagkuhanan ng ating autologous stem cell. Pwedeng galing sa taba, pwedeng galing sa dugo, at yung isa, yung pinakamatindi na pwede lamang at napatunayan pwedeng gamitin sa cancer ay ang bone marrow stem cells. No? Dito sa Villa Medica, ang ginagawa natin ay galing sa dugo. At kukunin namin yung stem cell na yon, i-activate natin at ilalagay natin sa parte ng katawan na kailangan ng repair. Ito ang misyon ni Miss Cristal Jacinto at ng Villa Medica Philippines. At dahil nga sa tagumpay ng epekto ng stem cell sa maraming mga Pilipino, nakumbinsi na rin ng Villa Medica na mula pa sa Germany na magtayo ulit ng isa pang branch dito sa Magarang BGC in Taguig. Ikutin natin ngayon ang kanilang pinakabagong branch. Kasama siyempre si Miss Cristal Jacinto. Yay! The President and CEO is here! BGC. Wow! Always nice to see you. Para ka talagang nasa BGC. Oh, hindi ba? And look to the right, meron pa Contis. Oh, kompleto na siya. What's new in the facility? Nako, Karina, we're actually excited to show you our 21 specialized rooms inside. I just cannot wait to tour you around inside. But, Ako, 21, magsimula na tayo. diba? Okay, go, go, go. Okay, let's go. 21 rooms. Like here, Karina, we have like 3 consultation rooms downstairs on the ground floor. So this is, may tao lang, so I cannot really open right Okay. now. So we have 1 over there, 2, and then 3. Sa consultation room, doon malalaman kung what they need. Yes. Diba? Like once you walk in, normally we do the consultation first. And then here, we have the laboratory over here, our in-house laboratory para to make sure that our stem cells are really top quality and safe. Say hi. And fresh, oo. So Yes, yes. And then here, this Ano one. naman ang neuro room? Ito yung ano, it's actually a very special space, our room, because we
normally are ASD, yung mga may autism spectrum disorder. So, normally we put them in this room and then may mga depression, neurological concerns, ganyan. I see. So, we Okay. have this room. Oo. So, that's the sound scaler. Ayun. All the so, equipments are actually from Germany pa talaga, Wow. Corina. So, we only have that. And Yan, it's really part of the stem cell procedure normally talagang, especially for our autism. parang mental health, no? Yes, anything like even sleeping disorder. Wow, Yeah. kompleto. And then this one, Karina, we have our pharmacy. So yung mga kailangan nating mga medicines, we also have it there Para now. one-stop shop, Oo. no? Kasi minsan sa pharmacy also they're having problems na parang hindi available. Right. So at least with us, it's all available. Oh, so we make it easier for our patients na. So this ones naman, we have 2 transplantation rooms. So, Dito talaga ginagawa ang stem cell. Yes. Oo. So, dito ang ating transplantation rooms. This one naman is, of course, it's part of our stem cell therapy procedure talaga para to detoxify. Right. So, it's more of detoxification. Normally, our large intestine, kiniklean natin ng water to take out the toxins. At saka feeling mo niyan, one session lang kay parang you lose a pound or a Really? kilo sometimes. Parang you feel na hindi ka bloated. Ang importante, malinis. Oo, ang intestines, malinis. No? Yes. So, this is parang the 5-star Yes. Fields of Villa Medica. Anak ko, nandito daw si Troy and Troy Aubrey. and Audrey. Knock, knock. Oh, Knock, knock. hello. Hi. Ay! Oh my God! Are we interrupting anything? Ano ba? Oh my God! What is this going? We've never seen this, ha? Big reveal. Ano they're ginagawa niyo dyan? relaxing. Bedsing! Paglilinaw ng klinikang ito, hindi lang pang celebrity o kilalang mga politiko ang pwedeng sumasailalim sa kanilang stem cell therapy. Kahit ordinaryong tao, pwedeng makuha ang benepisyong ito. Si Lola Juanita, nagdusa sa degenerative osteoarthritis o pagkasira ng buto at litid sa kanyang tuhod. Masakit na masakit siya. Hindi ako halos makalakad. Hindi ako nakakapagtinda. Yung anak ko ang nagtitinda. Candidate siya sa knee replacement. Kaya lang, diabetic siya. Tapos, naghanap kami ng ibang way kasi magpe-pilgrimage siya sa Lourdes. Hanap kami ng ibang option. Nakita namin yung Villa Medica through Facebook. Muntikan nang sumailalim si Lola Juanita sa operasyon para palitan ang kanyang tuhod. Pero naagapan sa pamamagitan ng stem cell. 2023, nagpa-stem cell therapy si Lola Juanita. Ang ginawa naming plano sa kanya ay every 3 to 6 months, depende sa improvement ng kanyang magkirot, ng kanyang tuhod, ang laki ng improvement. Makalipas ng 3 taon, heto na ang nakakamanghang resulta. Naglaho na parang bula ang pananakit ng kanyang tuhod. Malaki ang pinagbago sa tuhod ko. Naalis ang sakit niya. Hindi ako masyadong hirap sa pagkilos. Nung nagpatingin ako sa doktor, nagtaka siya. Bakit ang kidney ko ay gumaling. Pero wala akong sinasabi na nagpapa-stem cell ako. Kaya ako nagpa-stem cell sa mga anak ko. Gusto ko pang mabuhay dahil sa mga anak ko. Yung nephrologist na nagulat. Kasi yung creatinine niya, ang laki ng binaba. Tsaka yung CKD niya, parang nagulat siya dahil sa yung mga labs niya ay parang within normal na. Kasi stage 4 dati. Ngayon nasa stage 1. Kaya kami tuwang-tuwa. Gumana ang stem cell sa kanyang kidney. Takot ka bang tumanda? Hindi na dapat dahil sa pamamagitan ng wastong pag-aalaga sa sariling katawan, loob at labas, regular check-ups, tamang pagkain, hindi lang magmumukhang bata habang tumatanda, kundi
pwede pang maibalik ang sigla ng katawan, kumpiyansa sa sarili, linaw ng pag-iisip, magandang pananaw, at proteksyon sa sakit para mabuhay ng mas matagal. Dahil ngayon, sa stem cell, wala na tila imposible sa siyensya at medisina.